Dinisarmahan at isinailalim sa restrictive custody ang 8 pulis dahil nagnakaw umano ng milyong-milyong piso mula sa inoperate nila sa Las Piñas City. Ang kanilang operasyon, nakitaan umano ng iba pang paglabag. Nakatutok si Marisol Abduraman. Bulto-bultong pera pero dalawa ang paliwanag. Sabi ng 8 pulis na miyembro ng Special Operations Unit ng Eastern Police District, ito ang ipinangsul sa kanila ng inoperate na Chinese sa Las Piñas na wanted sa kasong illegal possession of firearms. Kaya kinuha nila ito bilang ebidensya umano. Pero iba ang sumbong sa direktor ng Eastern Police District. Kaya binabawi sa mga pulis ang perang umaabot sa 12 million pesos. Nagnakaw daw sila. Maraming items na nawawala, allegedly nawawala, at pati mga pera. Sabi ng kapatid ng inoperate na Chinese, hindi ang kapatid niya ang nasa warrant na bitbit ng mga nagpakilalang pulis pero nakasibilyan. The police, they are come inside to arrest my brother, and then they just bring the arrest warrant letter, and my brother is a totally different person, it's not the same person. Ginalaw rin umano ng mga pulis ang CCTV at pinabuksan ang vault. Kinuha umano nila ang 27 million pesos cash, higit pa sa na-recover sa mga pulis. Nawala rin umano ang di pa matiyak na halaga ng foreign currencies, gold bar at mga mamahaling alahas at relo. Ayon sa APD, sinibak na sa pwesto ang 8 pulis. Were they able to arrest the subject person? Actually, ma'am, naaresto nga yung subject person. Inihahanda na ng EPD ang mga reklamong administratibo at kriminal, partikular na ang robbery extortion laban sa mga sangkot na pulis. Under investigation na rin ang lahat ng kasama nila sa kanilang unit, kabilang sa nasisilip din. Hindi sila nakipag-coordinate sa Las Piñas. Wala silang body camera and wala rin silang ARD nung nag-conduct sila ng execution itong warrant of arrest. Nang makausap ko ang mga inaakusahan, tanging team leader nila ang nagsalita. Marinyang itinanggi ang aligasyon. Ma'am, mali po lahat yun, ma'am. Hindi po totoo yun, ma'am. Ang totoo po talaga ron, ma'am, huli namin sa warrant yung tao, ma'am. Ngayon, binigyan kami ng pera, ma'am. Hindi ako pumayag ron, ma'am. Kasi ang gusto, maiwan siya. So may mga nilabag daw? Ma'am, hindi ko na po masasagot yan, ma'am. Dinisarmahan at isinailalim na sa restrictive custody ang 8 pulis ng DSOU, kabilang na ang kanilang hepe, habang iniimbestigahan ang insidente. I cannot tolerate this kind of actuations. Nakakagalit. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nasagip sa umano'y pambubugaw na idinadaan online ang 14 na babae kabilang ang 8 menor de edad. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa magkahiwalay na operasyon kahapon, nakuna ng NBI Rizal District Office ang aktual na pagbibilang ng pera ng 2 umano'y bugaw. Ang sumunod dito, ang agarang pag-aresto sa kanila. Sinagip ang 14 na babaeng binubugaw ng mga suspect. Ang ilan nakasakay pa sa taxi, habang ang iba nasa kwarto sa isang motel. 8 sa nasagip, pawang mga minor de edad. Ayon sa NBI Rizal, online ang transaksyon ng mga suspect sa mga parokyano. Itong mga perpetrators, meron silang binuong GC, group chat. So doon nakikipag-transact. Nagpapadala ng mga pictures ng mga babae for prostitution. Nag-meet muna sa isang cafe, restaurant na adjacent lang, malapit lang sa motel kung saan mag-check-in. Galing Caloocan at Binangon ng Rizal ang mga nasagip, ang isa sa mga biktima. We discovered that one of the victims that we were rescued was also the one who we rescued during our previous operation. So bumalik sa dating trabaho. Naharap ang 2 suspect sa reklamong qualified trafficking na may parusang 2 hanggang 5 milyong pisong multa at habang buhay na pagkakakulong. Kailangan lang po talaga. Pero alam ko pong mali. Sobra pong pagsisisi. Pag nakalayo po ako, hindi na po ako babalik sa ganito.
Hindi ko naman po alam talaga. Ganun po talaga mangyayari, sir. Wala po, hindi ko po talaga kalala, sir. Ayon sa NBI, isa sa ilalim sa counseling ang mga nasagip para hindi na sila bumalik sa ganitong uri ng trabaho. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinirmahan na ni Senate President Cheese Escudero ang kauna-unahang detailed architectural and engineering design ng itinatayong new Senate building. Nakatutok si Salima Refran. Sinimulang itayo taong 2019, pero ngayon lamang daw, makalipas ang 6 na taon, nagkaroon ng DAED o Detailed Architectural and Engineering Design ang new Senate building. Inilahad ni Senate President Cheese Escudero na nilagdaan na niyang dokumento. Ito ang kauna-unahang pagkakataon, wag niyo akong tanungin kung bakit, na nagkaroon ng DAED ang building na ito, na dapat sana ay meron na bago pa man simulan ang building construction ng anumang building. But finally, meron na para tong roadmap, detalyadong plano na ito ng building. Nang umupo bilang Senate President noong 1 taon, pansamantalang pinatigil ni Escudero ang construction ng gusali sa Taguig habang iniimbestigahan ng Senado. Nakita kasing lumobo ang halaga nito mula sa unang iniulat na 8.9 billion pesos. Ngayon, inaasahang aabot ito sa 31 billion pesos, kaya minsang tinawag itong pinakamahal na gusali sa Pilipinas. Next week, hopefully, kung gusto niyo sumama, magsa-ceremonial signing din kami nun kasama ng mga stakeholders upang sa gayon ay maisa formal ito. At para makita nyo na rin siguro kung nasa ang stage na nga ba ito para maniwala kayo pag sinabi kong hindi pa kaya sa kasalukuyang taon. Nauna nang sinabi ni Escudero na target matapos ang gusali sa huling bahagi pa ng 2026 o sa 2027. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Young Rodrigo Roa Duterte. Naisapinal na po ang listahan ng mga abogadong bubuo ng defense team o grupong magtatanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ito ang inanunsyo ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na siyang nagrekomenda sa mga karagdagang abogado. Ayon kay Kaufman, hindi kasama sa defense team si dating presidential spokesman Harry Roque. Dahil nag-a-apply ng asylum si Roque sa the Netherlands, hindi raw ito akma sa trabahong humarap sa International Criminal Court. Our core team is now fully completed. It will be released in a public filing, yes. It should be today or maybe on Monday. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Nakipag-collab ang Sparkle GMA Artist Center with Republic Asia Media Incorporated at iAcademy para makatulong sa digital space journey ng Sparkle artists. May special workshop ding ikinasa kung saan marami silang natutunan, lalo na sa pagiging effective storytellers. Makichika kay Aubrey Carampel. Nakipag-partner ang Sparkle GMA Artist Center sa Republic Asia Media Incorporated at iAcademy. Pumirma sa Memorandum of Agreement sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo, Republic Asia Media Incorporated Founder and CEO Branre Luau at iAcademy President and COO Raquel Perez Wong. Bahagi ng partnership ay ang pagbibigay ng workshops pati na scholarships sa Sparkle artists and status by Sparkle content creators on digital media. We wanted our artists and our status influencers to be able to learn the best practices in social media marketing, social media control, and how they can monetize their digital assets more. I hope that with this workshop, they will be able to influence in a more positive way. We join Republic Asia and Sparkle GMA in professionalizing and utilizing what's available for us to advance our skills and use what's available for us for the betterment and ensure that we're using them for positive and good change. Kabilang naman sa nagbigay ng workshop ang social media personality na si Lottie B na ibinahagi ang kanyang content creation journey, pati na ang iba pang leaders sa digital media industry.
Marami raw natutunan ng Sparkle artists, lalo na sa pagpapalago ng kanilang social media accounts at content creation, pati na sa artificial intelligence o AI at monetization. There's a lot of things that we can, use to an advantage yung AI pala in terms of content creations, makakuha tayo doon ng mga ideas. Natutunan din daw nila kung paano maging effective storytellers sa pamamagitan ng social media. People follow us kasi nakaka-relate sila. So it's really important for us to be relatable para kahit papano may nakikita silang part of themselves sa atin. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang isang tumatakbo sa pagkakongresista sa Pasig City. Kasunod yan ng alok na pwede siyang sipingan ng mga solo parent na ayon sa kanya ay biro lang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May mga nabigla sa sinabi ng isang kandidatong tumatakbo sa pagkakongresista habang nangangampanya sa Pasig City. Kaya ito ang ambag ko para sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, Nay, malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Ang pahayag na ito ni Attorney Christian Sia umabot sa Commission on Elections o COMELEC. Kaya isang show cause order ang ipinalabas ng COMELEC Task Force SAFE. Pinagpapaliwanag siya sa loob ng 3 araw kung bakit hindi siya dapat masampahan ng reklamong election offense at petition for disqualification. Sa pananaw ng COMELEC, posible raw itong paglabag sa resolusyon ng COMELEC kontra diskriminasyon. Partikular ang probisyon nito kaugnay sa discrimination against women at gender-based harassment. Hindi kami papayag na may mga bastusan dito sa ating pong kampanyahan. Hindi nakakatawa yung biro na ganon. Sapagkat pag walang ginawa ang COMELEC, parang wala naman kaming kwenta. Sa lahat po ng mga iba pang mga kandidato, gawin lang po natin tama ang ating pangangampanya. Fair to everyone. Pinalagan din ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang sinabi ni Sia. Alam niyo yung mga solo parents, malalim na yung pinagdaraanan nila. So kung gagawin lang niyang biro yung mga pinagdaraanan ng mga solo parent, kung sa mata niya ay pwedeng gawing punchline ang buhay ng mga solo parent, sa amin mali yun. In fact, nakakainis at offensive, nakakasira ng sensibility, lalong-lalo na sa isang tao na naghahangad na tumakbo sa isang napakataas na posisyon. It's really not funny. It's not done in good taste at all. Humarap naman sa media si Sia para magpaliwanag. Sabi niya, biro lang ang sinabi niya. Batid daw niyang nakasakit siya ng damdamin kaya humingi siya ng paumanhin. I'm sorry po na lumabis po ang aking salita at mali po ang napili kong biro para po magpatawa sa isang political caucus. And I promise po na hindi na po yan mauulit. And I hope na mabigyan po rin tayo ng pagkakataon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. May aasahan ulit na panibagong round ng oil price hike sa gasolina at diesel sa susunod na linggo. Hanggang 70 sentimo ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang hanggang 60 sentimo ang posibleng madagdag sa litro ng diesel. Posible namang walang paggalaw sa presyo ng kerosene. Pero kung magkakaroon, mabawasan o madaragdagan ito ng hanggang 20 sentimo kada litro. Ayon yan sa Oil Industry Management Bureau base sa 4 na araw na trading. Kabilang sa mga dahilan ng paggalaw sa presyo, ang pag-anunsyo ni US President Donald Trump ng reciprocal tariffs sa mga trading partner nito tulad ng European Union, China at Korea. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos na panagutin sa batas ang Russian vlogger na nambastos umano ng mga Pilipino. Ayon po yan sa Malacanang. Sabi ng palasyo, nakarating sa Pangulo ang mga ginawa ng vlogger. Kabilang sa mga nag-viral ang mga panggugulong pareho sa tema ng mga ina-upload niyang video. Kaya anya ipinag-utos ng Pangulo sa PNP, CIDG at Bureau of Immigration na arestuhin ang vlogger na sinampahan na ng mga reklamo. Kung takdaan ng parusay, bubunuin muna niya yan bago ang tiyak ng pagpapadeport pagkatapos.
Maaari ring mapanagot ang Pilipinong cameraman na kasama ng vlogger ayon sa palasyo. Paalala nito, sundin pa rin ang mga batas kung gumagawa ng online content. Ang mga foreign nationals ay welcome naman po sa Pilipinas. Pero hindi po ibig sabihin nito na kung welcome sila, handa na rin po nila na bastusin ang mga Filipino. Kung kayo man po ay content creator, ang bawat freedom, ang bawat karapatan, may kaakibat na obligasyon. Hindi puro karapatan ang dapat isigaw. Para magamit ang potensyal ng 3D printing sa pagbuo ng prosthetics. Isang uri ng materyales ang pinag-aaralan ng DOST Industrial Technology Development Institute para mapatibay ito ng hindi bumibigat. Tara, let's change the game! Mula sa pag-3D print ng mga laruan, pagbuo ng prototypes, at maging pagbuo ng mga bahay, 3D printing has definitely come a long way. This time, ang 3D printing pinag-aaralan na rin sa paggawa ng prosthetics para sa mga persons with limb differences. Sa Pilipinas, umaabot sa 40,000 hanggang 180,000 pesos ang presyo ng conventional prosthetics. Kaya para mas maging affordable, sustainable at accessible ito para sa lahat, pinag-aralan ng DOST Industrial Technology Development Institute kung paano magagamit ang 3D printing sa pagbuo ng prosthetics sa pangunguna ni Dr. Marianito Margarito. Sa pamamagitan ng pagbuo nito, mas napapatibay namin yung mga 3D printed na prosthetics, and with the 3D printing technology, kaya natin gawin ito sa isang araw, 2 araw lang, and mapapababa yung presyo ng hanggang 1/4 ng original price ng mga conventional na pamamaraan. Para mapatibay ang materyales na gagamitin sa prosthetics, nag-develop sila ng tinatawag na nanocomposite filaments. Ang base na polymer, isang uri ng plastic, hinaluan ng tinatawag na nanoclay. Mga microscopic particles na nagpapatibay sa overall structure nito nang hindi bumibigat. Para magawa itong filament, pinaghahalo natin itong polymer, isang klase ng polymer, at itong nanoclay. Ilalagay natin dito sa filament maker. Para naman ma-achieve ang saktong sukat, gumagamit ng 3D scanner ang grupo. Ito yung kukuha ng measurement natin para saktong-sakto yung prosthetics na ilalagay. Uunahin muna isa-scan itong side na to. Mga 5 to 10 minutes inaabot yung pagsascan. Kaunting minuto pa lang yun ng scanning dito, nakuha na yung measurements ko. Pagkatapos ng ilang minuto ng 3D scanning, naka-upload na yung file, ina-analyze, at pagkatapos niyan, ready na for 3D printing. Ang kanilang innovation, kabilang sa mga ibinida ng Pilipinas sa Consumer Electronics Show nitong Enero sa Las Vegas, Nevada. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ng grupo sa mga ahensya para mabuo ang tamang standard pagdating sa 3D printing ng prosthetics. Kayang i-avail ng mga mamamayan kahit sa saang lupalop ng Pilipinas or ng mundo na may 3D printer, dahil ilalagay mo lang yung kanyang file, digital file, and then mabubuo na yung prosthetics na yan. There you have it mga kapuso, patikim pa lang yan dahil panigurado, malayo ang mararating ng 3D printing para sa medisina. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Excited na si Glyza De Castro at Rian Ramos sa bagong teaser ng upcoming series nilang Encantadia Chronicles Sangre na sa ilang sandali na lang ay i-reveal. Ano-ano kaya ang dapat abangan sa characters nilang sina Pirena at Metena? Makichika kay Nelson Canlas. From busking at black screening for Sinagtala, nakibanding naman si Glyza De Castro at Rian Ramos sa mga estudyante ng Colegio de San Juan de Letran para sa Sparkle Campus Cuties Auditions.
Nagpasalamat sila sa mga nag-imbita sa kanila at niyaya nilang suportahan ang kanilang pelikula with RC Munoz, Raver Cruz at Matt Lozano. Kung mahilig po kayo sa music, it's another reason to watch our movie. Pero yung movie po namin ay may mga magagandang life lessons din na i-share. So sana po mapanood ninyo. Hindi naman maipinta ang excitement ni Glyza at Rian dahil ngayong gabi na lalabas ang pinaka-aabangang bagong teaser ng Encantadia Chronicle Sangre. Ayon kay Glyza, produkto ito ng maraming taon na paghihirap para mapaganda ang serye. Pinaka-excited akong makita ang reunion ng mga Sangre na nagmula sa 2017. Excited ako makita ang aking mga apwe o aking mga kapatid. Dito sa trailer na to, mapapanood ko at mapapanood ng mga kapuso natin ang bagong-bagong eksena naming apat. Sa pagbabalik ni Glyza bilang si Pirena, ano ang nakalaan sa kanyang kwento? Kung ano yung magiging destiny din ni Pirena kasi 'di ba coming from before na talagang selfish siya and gusto niya talaga na maging queen ng Encantadia. Ngayon ba yun pa rin yung gusto niya o gusto niya na maging mabuting Ashley o maging mabuting Sangre para sa mga bagong Sangre? Isang bagong hamon kay Rian ang kanyang role. Alright. Well, ibang-iba yung role ko ngayon. This is very different sa mga nakukuha kong roles in the past. But that's what makes it sobrang exciting. Ako po si Mitena. Ako yung kambal ni Cassiopeia. Pero ako po yung evil na kambal. Kaya naman pati si Rian gusto nang mapanood ang bago nilang teaser. I'm very excited. I hope na our teaser also will make everyone else feel very hyped in time for the Sangre airing. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.